Mga kasirin, may mga kwento na kahit kailan ay hindi mo inasahan na mangyayari. May mga pagkakataong ang mga desisyon natin ay nauurong sa pagitan ng tamang ugali at pagnanasa. At may mga sitwasyon na, kahit kailan, hindi natin kayang kontrolin. Mga pangyayaring minsan lang mangyari sa buhay. Pero kapag dumating, bumabago ng buong takbo ng ating kasaysayan. Ang kwentong ito, Kasirin, ay hindi lang isang kwento ng love, kundi isang kwento ng mga lihim, pagkatalo, at mga damdaming hindi kayang itago. Isang bride na ang pinaka-romantic na araw ng buhay niya ay hindi ang kanyang asawa, kundi ang best man. Ang tanong, bakit kaya? Anong nangyari sa honeymoon na siya lang at hindi ang asawa ang kasama? Paano naging parte si best man sa isang kwento na akala mong si Mr. lang ang may karapatang magkabida? Abangan mo, Kasirin, ang lihim na kinikimkim ng isang bride at isang best man. Sa confession letter na ito, makikita mo ang bawat hakbang nilang nagpadala sa kanila sa isang lugar kung saan hindi na nila kayang paghiwalayin ang mga pagkakamali at mga hindi maipaliwanag na emosyon. Tara, sumama ka sa isang kwento na magpapaisip sa iyo kung hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa mga bagay na gusto mong maranasan. Magandang araw mga kasirin. Si Maria po ito at nais ko sanang ibahagi ang isang kwento ng aking buhay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Hindi ko alam kung saan magsisimula, pero siguro magandang magsimula ako sa kasal ko. Kasi mula nung araw na yon, ang buhay ko ay nagbago ng hindi ko inaasahan. Sa lahat ng mga pangarap ko bilang isang babae, ang maging prinsesa sa aking kasal ay isa sa mga pinakamalaki. Kaya't nang mag-propose si Mike sa akin, hindi na ako nagdalawang isip. I've known Mike for so long. He was the kind of man who would make you feel special, always thoughtful, patient, and loving. Lahat ng kaibigan ko at pamilya ko, alam na hindi kami perfect, pero sa kanya, para akong natututo ng mas magandang version ng sarili ko. Si Mike, sa totoo lang, siya ang pinaka-ideal na mapapangasawa ko. Kaya nang mag-propose siya, parang lahat ng pagdududa ko ay nawawala. Sigurado na ako sa aming kinabukasan. Isang taon ang lumipas at ang kasal namin ni Mike ay dumating na. Ang venue ay maganda at puno ng mga bulaklak at mga ilaw. Lahat ng mga malalapit sa amin, mga kaibigan, pamilya at mga kamag-anak, nandoon upang magdiwang. Habang naglalakad ako patungong altar, ramdam ko ang kaba at kaligayahan sa bawat hakbang ko. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag. Pero nang makita ko si Mike na naghihintay sa altar, parang lahat ng pagod at kaba ay nawala. Kami na. I felt like the happiest woman in the world. Ang wedding vows namin ay puno ng pagmamahal. I promised to love him in good times and in bad. Mike, as expected, was so sweet. He looked into my eyes and whispered that he would never stop loving me. At that moment, I believed him with all my heart. Pero hindi ko alam na may mga pangyayari na hindi ko kayang kontrolin. Habang ang reception ay umaabot sa peak ng kasiyahan, doon ko nakilala ang best man ko, si Jay. Si Jay ay isang matagal ng kaibigan ni Mike. Magkasama sila sa trabaho at sa dami ng mga celebrations at events. Naging malapit na rin kami ni Jay. Hindi ko siya gaanong kilala nung una. Pero nang maging best man siya, naging mas madalas kami magkasama sa mga preparations. Hindi ko pa alam, pero sa mga simpleng pag-uusap namin ni Jay, may mga bagay na nagbukas sa akin. Si Jay, may kakaibang aura. Hindi siya tulad ng ibang lalaki na nakakabitin. Hindi ko siya tinitignan ng ganun. Hindi ko siya nakikita bilang isang ibang tao. Ngunit, habang tumatagal ang gabi, nagiging magaan ang pakiramdam ko kapag siya ay kasama. Hindi ko inasahan, mga kasirin, na magiging ganito kalakas ang impact ni Jay sa buhay ko. Ang kasal namin ni Mike ay puno ng saya at kasiyahan. At tulad ng inaasahan, si Mike at ang kanyang kabarkada ang naging sentro ng atensyon. Pero habang abala sila sa kasiyahan, ako naman ay naiwan sa isang sulok kasama si Jay, ang best man ng asawa ko.
Sa umpisa, parang wala lang. Kwentuhan, tawanan at biruan. Walang halong mali siya. Pero habang lumilipas ang gabi, habang patuloy ang palitan namin ng mga tingin, may kung anong init ang bumalot sa pagitan namin. Para bang may hindi dapat, pero hindi rin mapigilang damdamin na unti-unting naglalagablab. Naghanap kami ng pagkakataon na makapag-usap ng mas tahimik. Nasa isang madilim na bahagi kami ng venue, malayo sa ingay ng kasiyahan. Ang mga mata ni Jay ay seryoso, puno ng intensyon na hindi ko kayang basahin. Maria, mahina at mabigat ang kanyang tinig habang dahan-dahan niyang hinawakan ang aking braso. Ramdam ko ang init ng kanyang palad, ang banayad, ngunit mariing haplos na dumaloy sa balat ko. Parang may kuryenteng dumaloy sa bawat himaymay ng katawan ko. Hindi ko alam kung ako ang lumapit o siya, pero naramdaman ko na lang ang init ng kanyang hininga malapit sa akin. I know this is wrong, bulong niya. Ang labi halos dumampi na sa akin. Pero hindi ko na kayang pigilan. Wala akong nasabi. Sa halip, sa isang iglap, naglapat ang aming mga labi. Hindi ito basta halik. Ito ay puno ng gutom, ng pagkasabik, ng matagal nang pinipigilang damdamin. Ramdam ko ang init ng kanyang kamay na gumapang pababa sa aking baywang. Hinihigpitan ng kapit na para bang ayaw na niya akong pakawalan. Napasinghap ako nang maramdaman ang kanyang labi sa aking leeg. Pababa sa aking collarbone, ang bawat dampi ay parang apoy na gumuguhit sa balat ko. Jay, mahina akong bulong. Hindi sigurado kung babawiin ko ang sarili ko o kung gusto ko pang mas lalo siyang lumapit. Hinila niya ako papalapit sa kanya. Ang katawan niya ay mainit, matigas, at mariin ang dikit sa akin. Ramdam ko ang bawat pintig ng kanyang dibdib, ang pagtaas-baba ng kanyang paghinga, at ang panginginig ng kanyang kamay habang hinahaplos ang aking balikat, pababa sa aking likuran. Sinuyod niya ang bawat sulok ng aking balat gamit ang kanyang mga labi, at ang buong katawan ko'y nag-apoy sa tindi ng nararamdaman. Maria, tell me to stop. Bulong niya sa pagitan ng mga halik. Pero alam kong hindi niya ako bibitawan hanggat hindi ko sinasabi ang salitang iyon. Pero hindi ko nasabi. Hindi ko nagawang itulak siya palayo. Sa halip, hinila ko siya pabalik. Ninanamnam ang bawat segundo ng deliryong ito. Ang aming katawan ay hindi na mapaghiwalay at ang init sa pagitan namin ay naging isang bagay na hindi na maitatanggi. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming naroon, pero nang maghiwalay ang aming mga labi, parehong habol ang aming paghinga. Nagkatitigan kami, puno ng guilt, ngunit walang pagsisisi. Anong gagawin natin? Tanong niya. Ang tinig ay may halong takot at pagnanasa. Hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang asawa kong naghihintay sa kabilang bahagi ng party. Ang alam ko lang, sa gabing ito, sa sandaling ito, wala nang ibang mahalaga kundi ang init ng kanyang mga bisig at ang katotohanang kahit isang beses sa buhay ko, naramdaman kong buhay na buhay ako. At iyon ang pinakamalaking problema. Alam mo ba, Maria? Sabi ko kay Mike habang nag-aayos kami ng mga gamit sa honeymoon trip namin. I'm so excited. I really am. Ngunit sa loob-loob ko, may nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag. Si Mike, ang asawa ko, ay sobrang mabait. At sa sobrang saya ko, iniisip ko na sana ay makayanan kong maging 100% devoted sa kanya. Ngunit sa kabila ng pagmamahal ko sa kanya, may lihim na ako. At ito ay si Jay. At sa bawat oras na ako'y kasama si Mike, hindi ko kayang hindi isipin si Jay. How could I move on from that night? It was so unexpected. But now it felt like I couldn't get away from him. I couldn't forget Jay. Sa bawat araw, may mga simpleng bagay na nagpapaalala sa akin ng nangyari sa gabi ng kasal. Minsan, si Mike ay nagsasalita tungkol sa mga future plans namin at lahat ng iyon ay maganda at puno ng mga pangarap. Ngunit, andyan pa rin ang mga naiwan kong tanong. Hindi ko kayang itago pa. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagpapanggap na wala akong nararamdaman kay Jay. Naalala ko nang maglakad kami sa harap ng beach
Ang malamlam na buwan ay sumisinag sa tubig. I tried to push my feelings away. Si Mike, na nakangiti sa tabi ko, ay tila hindi alam na may iba akong iniisip. I looked at Mike and tried to feel the love that I once felt for him. But my mind was somewhere else. I was conflicted. I didn't want to hurt him. Pero si Jay, parang andyan lang sa tabi ko. Every little thing I did with Mike, every glance, every smile, was overshadowed by the feeling I had for Jay. Hindi ko kayang gawing perfect ang lahat. Si Mike, mahal ko siya. Ngunit ang puso ko ay tila nahulog na sa isang lugar na hindi ko kayang kontrolin. Siguro, si Jay na rin ang dahilan kung bakit parang may kulang sa buhay ko. Hindi ko na alam. Bilang bagong kasal, inaasahan ko na ang wedding night namin ni Mike ay magiging masaya, romantiko, at puno ng pagmamahal. Pero habang tumatagal ang gabi, nararamdaman ko na may isang bagay na hindi ko kayang itago. Ang mga alaala ko kay Jay. Nasa isang magandang resort kami. Puno ng mga ilaw, bulaklak, at mga kandila ang paligid. Ang bawat sulok ng kwarto ay punong-puno ng romantikong detalye. Ang mga simpleng bagay na ito, tulad ng nakahandang wine at magaan na musika, ay tila kinukumbinsi ako na magpakasaya at i-celebrate ang bagong kabanata ng buhay ko kasama si Mike. Si Mike, na buong puso akong minamahal, ay nagmamadaling mag-organize ng mga bagay para sa aming honeymoon. Siya ang tipo ng lalaki na matiyaga, maalaga, at puno ng pangarap para sa aming kinabukasan. Sa mga mata ni Mike, kami ang perpektong mag-asawa. Ipinagpapasalamat ko ang lahat ng meron kami. Pero sa isang sulok ng aking isipan, ang iniisip ko ay si Jay. Bawat halik ni Mike, bawat yakap, at bawat tanong tungkol sa kung paano ko siya iniisip, ay nagsisilbing paalala na hindi ko pa rin malimutan. Si Jay, hindi ko maitatanggi. Si Jay ay merong ibang epekto sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya ipaliwanag, pero sa mga oras na nag-iisa kami ni Mike, parang naroroon pa si Jay sa mga alaala ko. Maria, love, are you okay? Tanong ni Mike habang hinihimas ang aking buhok. I know we've both waited for this day. I just want you to know how much I love you. Ang bawat salita ni Mike ay tapat at puno ng pagmamahal, ngunit hindi ko alam kung paano ko sasabihin na may piraso ng puso ko na hindi pa rin kay Mike. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit, pero may mga moments pa rin na si Jay ang pumapasok sa aking isipan. Ngumiti ako at tumugon. I'm okay, Mike. I'm just trying to adjust. Hindi ko kayang aminin na ang aking isipan ay puno pa rin ng isang tao na hindi ko dapat ipagdamdam. Si Jay ay isang pagkakamali, isang mabilis na pagkakataon, pero hindi ko rin kayang kalimutan kung paano siya nakapagdulot ng kakaibang damdamin sa akin. Habang si Mike ay masaya at abala sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang, ako naman ay naguguluhan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Tinutulungan ni Mike akong mag-set up ng kama. Nagbukas siya ng wine at sinabayan kami ng konting kwentuhan. Lahat ay tila perpekto, maliban sa nararamdaman ko. Sa bawat galak at pagmamahal na ipinapakita ni Mike, may isang bahagi ng aking puso na hindi pa rin kayang bitawan. Lihim kong pinipigilan ang mga nararamdaman ko. We'll be okay, Maria, sinabi ni Mike habang nagsusubi ng wine. I'm just happy to be here with you. Hindi ko alam kung paano sasabihin na may mga bagay akong hindi pa kayang pag-usapan. Ang pagmamahal ni Mike sa akin ay walang kapantay, ngunit si Jay ay isang piraso ng nakaraan na hindi ko kayang kalimutan. Bawat halik, bawat pagmumuni-muni, sa gabi na ito ay nagiging isang pagninilay sa mga hindi ko pa rin nasasagot na tanong. Bumangon kami at naglakad papunta sa maliit na garden ng resort. Let's go outside for a while, Mike, sinabi ko. Gusto ko lang makapag-isip ng kaunti. Gusto ko lang makawala sa lahat ng nararamdaman ko. Naupo kami sa isang bench sa ilalim ng mga bituin. Si Mike ay ngumiti at inabot ang aking kamay. I'm so lucky to have you, Maria. Wala akong ibang hiling kundi maging masaya ka, sabi ni Mike. Ngumiti ako, pero ang puso ko ay puno ng kalituhan. Si Mike ay perpekto.
at gusto ko siyang mahalin ng buo. Pero sa isang bahagi ng aking isipan, si Jay ay naglalakad pa rin sa aking alaala. At ang nararamdaman ko para sa kanya ay hindi ko kayang iwaksi. Hindi ko kayang sabihin kay Mike ang lahat ng ito. Hindi ko kayang ipakita sa kanya na may mga bagay akong hindi kayang pagtakpan. May mga tanong sa aking isipan na tila hindi ko kayang sagutin. Ang gabi ay lumipas ng tahimik. Nagtulog kami ni Mike sa parehong kama, ngunit ang mga mata ko ay nakatitig sa kisame. Hindi ko kayang iwasan ang mga alaala ni Jay. Hindi ko kayang kalimutan kung paano niya ako pinagalak. I couldn't explain it, but I was torn. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw bilang asawa ni Mike. Ngunit ang puso ko ay nahulog sa isang taong hindi ko kayang kalimutan. Habang natutulog si Mike sa aking tabi, hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin. May isang bahagi ng puso ko na nagsasabing si Mike ang tamang tao para sa akin. Ngunit ang isa pang bahagi ay nagsasabing, hindi ko kayang pabayaan ang nararamdaman ko kay Jay. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung paano ko dapat ipagpatuloy ang aking buhay. Hindi ko alam kung anong klase ng pag-ibig ang nararamdaman ko ngayon. Ang buong honeymoon ay puno ng kalituhan. Tinutulungan ni Mike akong mag-adjust. Ngunit ang mga tanong sa aking isipan ay patuloy na nagpapahirap sa akin. Si Mike ay ang lalaki na pinapangarap kong makasama magpakailanman. Ngunit si Jay ay isang kaganapan na hindi ko kayang alisin mula sa aking puso. Hanggang kailan ko kayang itago ang mga nararamdaman ko? Ang gabing iyon ay, habang tumatagal ang aming honeymoon, mas lalo kong nararamdaman ang mga tanong at kalituhan sa aking isipan. Si Mike, ang asawa ko, ay patuloy na nagpapakita ng pagmamahal at malasakit. Ngunit habang ako'y nakatingin sa kanya, ang mga alaala ni Jay ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Lahat ng ito ay tila nagiging isang malaking gulo sa aking puso at nahihirapan akong magdesisyon kung ano ang tamang gawin. Ang mga araw na kasama si Mike ay puno ng saya at saya. Ngunit sa bawat kislap ng mga mata niya, nararamdaman ko ang isang bahagi ng aking puso na hindi ko kayang bitawan. Hindi ko kayang iwasan ang mga tanong sa aking isipan. Mga tanong tungkol sa aking nararamdaman kay Jay. Si Mike ay ang lalaking pinili ko, ngunit si Jay ay isang tao na nag-iwan ng isang marka sa aking buhay na hindi ko kayang ipaliwanag. Nasa isang maliit na kafe kami sa resort. Tahimik na nag-uusap ni Mike habang nilalasap ang aming kape. Ang mga mata niya ay puno ng kaligayahan at palaging may ngiti sa kanyang labi. Maria, I just want you to know how happy I am. This is all I ever wanted, to be with you, to spend every day together, sabi ni Mike. You make me so happy and I'll make sure to always make you feel loved. I felt the sincerity of his words, and for a moment, I thought I was going to be okay. He was right in front of me, so kind and patient. He was my husband, and I loved him. But then again, ang hindi ko kayang itago ay ang pakiramdam na ang puso ko ay may ibang tinig, si Jay. Ang mga gabi namin, ang mga halik na walang inaasahan, ay naging isang bahagi ng aking pagkatao na hindi ko kayang tanggalin. Mike, I'm happy really, sagot ko. Ngunit hindi ko kayang itago ang lungkot sa aking mga mata. Hindi ko kayang aminin sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. I'm just adjusting, dagdag ko. Si Mike ay hindi nagdalawang isip. I know it's a lot but we'll work through it together, Maria. I'm here for you, always. Ang mga salita ni Mike ay puno ng pangako. Ngunit ang puso ko ay patuloy na tinatanong ang sarili kung kaya ko bang magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Habang patuloy ang aming honeymoon, nagsimula akong mag-isip ng malalim. Kailangan kong magdesisyon kung alin sa kanila, si Mike na aking asawa, o si Jay na hindi ko kayang kalimutan, ang dapat kong piliin. Hindi ko kayang itago pa ang mga nararamdaman ko. Isang bahagi ng aking utak ang nagsasabi na si Mike ang aking future, ngunit ang ibang bahagi naman ay nagsasabing si Jay ay nagbigay ng isang pagmamahal na hindi ko pa nararamdaman kay Mike. Bilang isang babae, alam ko na ang pagpili ay hindi madali.
Lalo na't hindi ko kayang gawing biro ang mga nararamdaman ko para kay Jay. Sa bawat gabi na magkasama kami ni Mike, nararamdaman ko ang hindi pagkakaroon ng ganap na kapayapaan sa aking puso. Hindi ko kayang itago ang aking kalituhan. Hindi ko kayang gawing tama ang mali. Lumipas ang mga linggo at kami ni Mike ay bumalik sa Manila. Patuloy ang aming buhay bilang mag-asawa. Ngunit sa bawat araw na nagdaraan, mas nararamdaman ko ang bigat ng aking mga nararamdaman. Ang mga alaala ko kay Jay ay hindi pa rin nawawala. Hindi ko na kayang itago ang lahat ng mga bagay na iyon. May mga pagkakataon na habang nag-uusap kami ni Mike, ang mukha ni Jay ang sumasagi sa aking isipan. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Nagdesisyon akong kailangan kong makipag-usap kay Jay. Kailangan kong malutas ang lahat ng hindi ko pa naiipon na emosyon. Ang lahat ng ito ay naging isang mabigat na burden sa aking puso. At alam kong hindi ko kayang magpatuloy ng buhay na puno ng kalituhan. Habang nagpaplano ako ng pag-uusap namin ni Jay, si Mike naman ay abala sa trabaho. At kami ni Jay ay hindi pa rin nagkikita mula noong gabing iyon sa kasal. Walang nakakaalam ng aming lihim. Tanging kami lamang ni Jay ang nakakaalam ng mga nangyari. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Pero kailangan ko ng kasagutan. Isang hapon, nagpa siya, akong kontakin si Jay. Kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang tanungin kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Hindi ko kayang magpatuloy na hindi malinaw ang lahat sa aking isipan. Alam ko na si Mike ay isang mabuting tao at walang mali sa kanya. Ngunit si Jay, siya ay nagdala ng mga bagay sa akin na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang kanyang mga mata, ang kanyang mga halik, ang mga moments na hindi ko inaasahan, ay isang bagay na hindi ko kayang tanggalin sa aking alaala. Sa isang kapehan sa Makati, nagkita kami ni Jay. Nasa harap ko siya at parang walang nagbago. "Maria," ang sabi niya, "I've been waiting for this moment. I knew you'd want to talk." Hindi ko alam kung paano ko siya tatanggapin. Ang puso ko ay naglalaban sa sarili. "Jay, I just need to know why this happened. What does it mean? What are we to each other?" Tumingin si Jay sa akin ng malalim. "Maria, I never wanted to complicate things for you. But I can't lie to myself either. That night with you, it meant something. And I think you felt it too." His words hit me like a thunderstorm. Oo, nararamdaman ko nga. Hindi ko kayang sabihin na hindi ko siya mahal. Ngunit, sa likod ng lahat ng ito, si Mike ang kasama ko. At siya ang dapat kong mahalin. "I love Mike," sabi ko. Ngunit hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. "But what we had, I can't pretend it didn't happen." "I understand," sagot ni Jay. At sa mga mata niya ay may kalungkutan. "I never wanted to be in this position, Maria. But you need to know that what happened was real." Sa pagkakataong iyon, nagsimula akong mag-isip. Kailangan kong magdesisyon kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Si Mike ay ang aking asawa, ngunit si Jay ay nagdala ng isang pagmamahal na hindi ko kayang isantabi. Bumalik na ako sa aking normal na buhay bilang asawa ni Mike. Ngunit ang mga gabi ay puno ng mga tanong. Hindi ko kayang baliwalain ang mga emosyon ko para kay Jay at hindi ko rin kayang ipagwalang bahala ang pagmamahal na ipinapakita sa akin ni Mike. Si Mike ay mabait at matiyaga. Siya ang perpektong asawa sa paningin ng mga tao. Maalaga, magaan kasama, at palaging nandyan para sa akin. Ngunit sa bawat pagkakataon na kami ay magkasama, may isang bahagi ng aking puso na hindi makapagpatawad sa sarili ko. Hindi ko kayang itago na si Jay ay isang parte ng aking nakaraan na hindi ko kayang alisin mula sa aking isipan. Habang ang araw ay patuloy na dumaraan, palaging dumadalaw ang mga alaala ng gabing iyon kasama si Jay. Minsan, iniisip ko kung kailan ko matatanggap na ang aking puso ay may dalawang magkaibang direksyon. Si Mike ay ang asawa ko ngayon, ngunit si Jay, kahit hindi kami nagtagal, ay isang alaala na nagbigay sa akin ng damdaming hindi ko kayang iwasan. Isang araw,
habang kami ni Mike ay nag-uusap tungkol sa mga plano namin sa hinaharap, biglang pumasok sa isip ko ang isang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Mike, do you think we'll always be okay? No matter what happens? Tanong ko, hindi alam kung anong tugon ang inaasahan ko. Tumingin siya sa akin, at ang mga mata niya ay puno ng tapat na pagmamahal. Maria, I know life isn't always perfect, but we have each other. I'm willing to work through everything, as long as we're together. At sa mga salita niyang iyon, isang malaking bahagi ng aking puso ang nagbukas. I realized that Mike truly loved me. Hindi ko kayang isantabi ang pagmamahal na ipinapakita niya araw-araw. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Jay ay palaging naroroon. Lihim, nasa isang sulok ng aking isipan, umaasa na maayos kong matanggap ang mga nangyari. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa, nagdesisyon akong tawagan si Jay. Hindi ko alam kung anong magaganap sa aming usapan, ngunit kailangan kong matapos ang lahat ng ito. Kailangan kong magpatawad sa kanya at sa sarili ko. Nagkita kami ni Jay sa isang maliit na kafe sa Makati. Ang mga mata ko ay puno ng kalituhan, ngunit handa na akong makinig. Hindi ko kayang palaging magtago sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari at kung paano ko matanggap na hindi lahat ng pagmamahal ay nagtatagal. Maria, I've been thinking about you, about us, sabi ni Jay. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng kalungkutan. I never wanted to hurt you. I never wanted to be a part of your confusion. But we both know that night meant something. It wasn't just physical. I care about you. Ngumiti ako ng malungkot. Jay, what happened between us was real. I won't lie about that. Pero hindi ko kayang patagilid na itago ang mga nararamdaman ko. Si Mike ang kasama ko ngayon, at siya ang aking asawa. Si Jay ay tahimik, ngunit makikita ko sa mga mata niya ang mga di nabasang alaala. Maria, I've always respected your decisions. If Mike makes you happy, then I'll respect that. But just know that I will always care for you. Thank you, ang tanging nasabi ko. Ang mga salitang iyon ay naghatid ng kalungkutan, ngunit alam ko na ito na ang tamang hakbang. Pinatawad ko si Jay, at higit sa lahat, pinatawad ko ang sarili ko. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang buhay ko na puno ng mga tanong. Hindi ko kayang magpatawad sa aking sarili kung patuloy ko siyang babalikan at maglalaban sa pagitan ng dalawang lalaki. Kailangan ko ng closure. Kailangan ko ng pagtingin sa hinaharap at hindi sa nakaraan. Ang usapan namin ay naging magaan, ngunit puno ng mga emosyon na hindi ko kayang itago. Nalaman ko na si Jay ay hindi na ang sagot sa mga tanong ko. Si Mike, ang asawa ko, siya ang aking magiging kinabukasan. Tulad ng dati, magaan ang buhay ko kasama si Mike. Pero hindi ko alam kung bakit sa mga gabi, may nararamdaman akong kaba. Ang mga tanong na matagal ko nang iniiwasan ay palaging dumadalaw. Si Jay, ang lalaking nakapagbukas ng isang bagong mundo para sa akin, hindi ko kayang ipagwalang bahala. Hindi ko na kayang itago ang mga nararamdaman ko. Nandyan si Mike at siya ang kasama ko ngayon. Magaan siyang kasama at tapat na asawa. Pero may mga gabi na nahihirapan akong matulog dahil naiisip ko ang mga nangyari sa nakaraan. Naisip ko, baka hindi ko kayang itago ito magpakailanman. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ni Mike. Kung malaman niya, isang hapon, habang kami ni Mike ay nag-uusap tungkol sa plano naming magbakasyon, bigla niyang binanggit ang pangalan ni Jay. Maria, may narinig akong kwento mula kay Mark, sabi ni Mike. Sabi niya, may nalaman siya tungkol kay Jay. Na kayong dalawa, noong mga panahon na hindi pa tayo magkasama, may nangyari pala sa inyo? Tahimik akong tumingin sa kanya. Agad kong naramdaman ang takot na gumapang sa aking dibdib. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Hindi ko na kayang magtago. Mike, hindi ko alam kung paano sisimulan. It's true, sabi ko ng dahan-dahan.
May nangyari sa amin ni Jay noon. Tahimik si Mike. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, pero ramdam kong ang bigat ng katahimikan. Pinagmasdan ko siya at nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. "Why didn't you tell me?" Tanong niya. Ang boses niya ay malumanay, pero may halong sakit. "Mike, I never wanted to hurt you. Hindi ko gustong itago sa'yo." Sabi ko. Tinanong ko rin ang sarili ko kung bakit ko iniiwasan. It was a mistake. It wasn't something I planned. It happened a long time ago, before we were together. Hindi ko kayang magtago pa. Gusto ko siyang malaman kung paano ako nahirapan sa mga nararamdaman ko. "I care about you, Mike. I love you," dagdag ko. Pero sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may parte ng aking puso na nag-aalangan pa. Naglakad si Mike. Sa paligid, ang mga mata niya ay parang nag-aalangan kung paano sasabihin ang mga nararamdaman niya. "I wish you had told me sooner. I know it wasn't your fault, but I hate that you kept it from me. It hurts, Maria." Ang sakit na dulot ng kanyang mga salita ay parang tinusok ang aking puso. Naisip ko, hindi ko ba kayang maging tapat sa kanya? At kung naging tapat nga ako, magkakaroon ba kami ng parehong relasyon na mayroon kami ngayon? Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging matagal, at ang mga tanong na iyon ay tila hindi mawawala. Ang gabi ay dumating, at kami ay hindi pa rin nag-uusap ng maayos. Ang takot ko sa posibilidad na mawala ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Mike ay dumating. Pero alam kong hindi ko kayang pabayaan ang asawa ko. Si Mike na siyang kasama ko ngayon. Kinabukasan, tinanong ko si Mike kung paano niya nararamdaman. "Mike, I want us to work through this," sabi ko. "I don't want to lose you." Si Mike ay tumingin sa akin, at pagkatapos ng ilang sandali nagsalita siya. "Maria, I don't want to lose you either, but I need time to process everything. Hindi ko pa alam kung paano ko tatanggapin ito. Pero mahal kita, and I want to work on this." Sa mga salitang yon, may luha sa mata ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin, pero natutunan ko na sa lahat ng ito, may lugar pa rin ang pag-ibig at may pagkakataon pa para maghilom. Ang aming relasyon ay hindi perfect, pero natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging madali. Kailangan lang ng oras at pagpapatawad. Ang journey ni Maria ay kwento ng pagpapatawad at paglago. Naharap siya sa mahihirap na desisyon, ang pagmamahal kay Mike at ang alaala ni Jay. Sa huli, pinili niyang tanggapin na ang pagmamahal ay hindi palaging perpekto. Hindi laging madali, pero ang tunay na pagmamahal ay ang pagpili na magpatuloy at magtiwala, kahit may mga pagsubok. Sa pag-uusap nila ni Jay, natutunan niyang patawarin ang sarili at mag-move on. Si Mike, kahit may kahinaan, ay siya ang kasama niyang magpatuloy sa buhay. Hindi perpekto, pero tapat at puno ng malasakit. Ang pinakamahalaga ay hindi ang perpeksyon ng relasyon, kundi ang pagiging tapat sa sarili at sa mga taong mahalaga sa atin. Sa huli, natutunan ni Maria na ang pagmamahal ay hindi laging smooth sailing. Minsan, kailangan lang magtiwala at magpatuloy, kahit mahirap.